Bago ang lahat, may malaking problema ang Golden State Warriors dahil sa injury ni Stephen Curry at maaaring mawala ang pagkakataon nilang makita ang tunay na potensyal ng bagong acquisition nilang si Kristaps Porzingis. Pangalawa, isang historic performance ang naganap sa NBA dahil ang Miami Heat star na si Bam Adebayo ay nag-score ng 83 points sa isang game, isa sa pinakamataas na scoring performances sa kasaysayan ng liga. Pero kahit historic ito, hindi lahat ng tao sa NBA ay natuwa sa nangyari. Ngayon, pag-usapan muna natin ang Golden State Warriors. Kamakailan lang ay gumawa sila ng isang bombshell trade para makuha ang star big man na si Kristaps Porzingis. Ang plano ng Warriors ay simple, bigyan si Stephen Curry ng stretch big man. Pero ngayon may malaking problema, hindi nila ito ma-evaluate ng maayos at ang dahilan, injury ni Stephen Curry. Ayon sa Warriors medical update, si Stephen Curry ay mamimiss pa ang hindi bababa sa 5 games dahil sa tinatawag na runner's knee injury. Matagal na ring hindi naglalaro si Curry. Ang huling game niya ay noong January 30 laban sa Detroit Pistons. Simula noon, wala na siyang laro. At sa ngayon, umabot na sa mahigit 15 games ang na-miss niya dahil sa injury. May magandang balita naman. Nagsimula na siyang mag-on-court workouts, ibig sabihin ay papalapit na ang kanyang comeback. Pero ang problema dito ay ang oras. Malapit na matapos ang regular season. Kung hindi agad makabalik si Curry, maaaring konti na lang ang games na makikita natin ang tandem nila ni Porzingis. Napaka-importante ng tandem na ito. Bakit? Dahil ang Warriors ay nasa transition phase. Hindi na sila tulad ng dynasty years nila noong 2015 hanggang 2022. Kaya kailangan nilang malaman, ito na ba ang bagong core? Kung maganda ang chemistry ni Porzingis at Curry, malamang ire-resign ng Warriors si Porzingis sa off-season. Pero kung hindi maganda ang fit, posibleng hindi nila siya bigyan ng long-term contract at maaaring maghanap sila ng ibang big man. Kaya ang natitirang games ng Warriors ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa future ng roster ng Golden State. At ngayon punta naman tayo sa historic night 83 points ni Bam Adebayo. Pero kahit historic ang performance, hindi lahat ay natuwa. May mga NBA players at analysts na nagsabi na parang stat padding daw ang nangyari. Sa huling bahagi ng laro, sinasabing halos lahat ng possession ay ibinibigay kay Bam para lang umabot sa record. May ilan ding nagsabi na maraming points niya ay galing sa free throws. At may mga dating players na nagsabi na parang hindi na raw natural ang flow ng game. Pero may mga fans naman na nagsabi, hindi dapat i-discredit ang performance dahil kahit paano mo tingnan, 83 points ay 83 points. Hindi madaling gawin yun sa NBA. Kung pagsasamahin natin ang dalawang kwento ngayon sa NBA, una, ang Golden State Warriors ay nasa isang critical moment. Kailangan nilang malaman kung ang tandem ni Curry at Porzingis ay magiging future ng franchise. At pangalawa, ang NBA ay nakasaksi ng isang historic scoring performance mula kay Bam Adebayo. Isang bagay na maaring pag-usapan ng fans sa loob ng maraming taon. Mga idol, ano ang masasabi ninyo? Tanong ko sa inyo. Karapat-dapat ba ang 83-point game ni Bam Adebayo na ituring na isa sa pinakamagaling na performances sa NBA history? At sa Warriors naman, sa tingin ninyo ba ay magiging successful ang partnership ni Curry at Porzingis? Comment ninyo sa baba ang inyong opinyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng NBA news.